Hello everyone, gagawa tayo ng maalat, salted egg. Kasi na-miss ko ang salted egg dahil alam niyo naman Pilipino tayo at mahal kasi sa Filipino store or Filipino market. So nakabili ako ng duck egg, ayan, duck egg po. Nasubukan ko yung chicken egg pero hindi maganda. Bali madaling mag-crack yung shell niya. So buti na lang ay nakakita ako ng duck egg. So ito po yung gagawin natin. So nagpapainit ako ng tubig dito at mayroon po tayong isang cups na salt. So ito po yung gagawin nating solution para dito natin ibabad ang ating duck egg. Ayan. At meron po akong jar dito. Ayan, jar po ang ating paglagyan ng ating gagawin na salted egg. Ayan yung jar natin. So ilalagay natin dyan mamaya. So hintayin natin siyang kumulo, yung ating water. At maglalagay po tayo ng ibang mga spices para, hindi ko alam, kasi sabi nila, malasa daw yung egg kapag nagpaglagay tayo ng mga ibang ricado. Ito maglalagay tayo ng bay leaves. Ayan, kasi daw ito pa daw yung pampabango. So yan na lang po ang ilalagay natin. At saka yung ating salt. Ayan. So, ilagay na natin yung salt para ma-dissolve siya. Ma-dissolve po yung salt natin. Tapos, ating pong ihalo na ganito para madaling ma-dissolve yung tubig. Kailangan yung malusaw talaga yung tubig, yung salt. Malusaw. Hindi mo malulusaw yung tubig. yung asin ang malulusaw, hindi yung tubig. Nagkamali ako ng pagsabi. Okay, so tunawin natin yung ating salt. Ayan. Ayan po. So pakuluin natin. Pero kahit hindi masyadong makulo, hindi masyadong pakuluhin yung talagang boiled na boiled. Ang importante ay ma-dissolve lang yung ating salt. Kasi pag mainit na tubig, madaling ma-dissolve yung ayan, ma-dissolve yung tubig na naman ang binabanggit ko dito. Ma-dissolve yung salt. Ayan. So, ayan na, medyo okay na yung ating solution. At pagkatapos po ay ating pong palamigin. Palamigin po yung tubig, okay? Huwag nating ilagay na mainit doon sa egg. Kasi pag ilagay natin yung tubig na mainit, ayun na, maluluto na yung egg. Kaya kailangan ay malamig. Ayan. Ang purpose lang natin kung bakit i-dissolve yung salt dito sa tubig para yung alat niya ay talagang ma-absorb ng ating egg. Okay. Ayan na. Na-dissolve na siya. So, palamigin natin siya. Okay? Okay, ito tayo po yung ating duck egg. Ayan, medyo malalaki siya. Ayan. $4 yung anim. Ayan, $4 yung anim dito sa Canada. Pero sa Pilipinas siguro mas mura talaga. Ayan, so ngayon ilalagay na natin dito. Dahan-dahan natin ilagay dito sa ating jar. Yung ating egg. Ayan, ang laki oh. Ang laki. Ayan, ilagay natin dito sa ating jar. Sinubukan ko yung chicken egg. Kaya lang, madali po siyang mag-crack yung shell niya. Kahit na nilalagay lang dyan sa, nilalagay lang dito sa may jar, ay talagang nagka-crack na talaga siya. Ang laki oh, grabe. Parang extra large ito.
Ayan. Okay. So, andito na sa ating jar ang ating egg. Hintayin natin lumamig yung ginawa nating solution. So, hintayin natin, okay? Alam nyo, kaya gumagawa ako ng mga ganito kasi mahal dito yung mga salted egg, yung mga kinakain ng mga Pilipino. Kaya kailangan diskartehan natin para makatikim tayo ng mga kinakain natin or inuulam natin. Kasi kung lahat binibili na yung nagawa na, minsan ay napakamahal. Kung gagawa tayo ng salted egg or yung mga iba na kailangan nating gawin, na pwede naman nating lutuin or gawin na mga para sa mga kinakain natin, why not, di ba? Kagaya yung tinapa, marunong akong gumawa ng tinapa. Kasi kung bilhin mo yung tinapa na 4 lang na piraso, $8 yun. Parang mas more, $2 ang isa. Pero kung gagawa ka ng tinapa, dahil marunong ka naman gumawa, why not, di ba? Na gawin mo na lang sa kaya lang hindi pwedeng gawin kapag winter dito. Pag summer, yun, gumawa ka ng marami, tapos i-freezer mo na lang para kapag winter, pwede kang makatikim ng tinapa. Okay? So, ganito po ang aking ginagawa para makakatipid naman kung minsan. Okay? So, hintayin natin yung tubig na lumamig. Okay, so ito na po yung ating solution na natin, boiled at dissolved ng asin. So, malamig na po siya. So, pwede na natin ilagay. Ayan. Malamig na po ang tubig. So, ilalagay na natin ang ating solution dito sa egg. Ayan. Kailangan po yung yung itlog natin ay lubog. Kailangan lubog po yung tubig. Lubog po yung itlog pala, hindi yung tubig. Yan, lagi po ako nagkakamali ng sinasabi. Kanina yung dissolved ng tubig. Ngayon ay lubog ang tubig na naman. Yung itlog ang kailangan malubog. Ayan. So, lubog na po siya. Ayan po. Ang ating magiging salted egg. Okay? Ayan. Ilubog natin. Dagdagan natin ng asin. Ng Bakit iba-iba yung mga sinasabi ko? My goodness. Dagdagan natin ng solution. Ayan. So, lubog na po siya. Okay? Ayan. Okay, thank you for watching at bibigyan ko kayo ng update kung ano ang resulta ng ating ginawang salted egg. Okay, bye!